Good morning po. Tumayo po tayong lahat. At alam niyo na po, palakpakan natin ng malakas na malakas ang ating Panginoon. Sabihin niyo naman po sa katabi niyo, good morning. Ayan. And God bless you. Ayan. So, I officially welcome you to the month of love. Ayan. So, this should remind us of the love of God. At naniniwala ako na this month, marami po sa inyo ang makakatanggap ng bulaklak, makakatanggap ng chocolate, at makakatanggap ng pera. Ayan. But, alam niyo po ba, sa Bible, from Genesis to Revelation, God also inserted this verse in the Bible which shows or which says kung paano niya in-express yung pagmamahal niya sa atin. And this is from 1 John 4:9. Sabi po dyan, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. Amen? Sana po this February, lagi nating maalala na pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal, not just by words, but by actions. Pinadala niya ang ating Panginoong Hesukristo para mabuhay tayo sa Kanya. Amen po ba? Basahin po natin sa salitang Tagalog. Sa ganitong paraan, nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, isinugo ng Diyos sa sanlibutan ang Kanyang kaisa-isang anak upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Amen? Kaya po tayo nandito ay dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? And let's all remember that our Lord Jesus Christ is a gift from God the Father. Isa siyang regalo ng ating Diyos Ama. Amen? That's how we should envision it, visualize it. Amen po ba? So with all this truth that we heard this morning, may all of us sing this song with all our heart, knowing that our God the Father deeply cares for us. Let's sing this song. Thy
Masarap purihin ng Panginoon. Amen? Amen. So let's close our eyes and let's pray. Heavenly Father, we come before you today with grateful and humble hearts. Thank you once again for gathering us today as one body, all united by one faith and one Savior. Father, as we begin this service, we acknowledge that worship is not about performance, worship is not about emotion, and worship is not about routines. Worship is our response to who you are and to what you have done to our lives. Your word declares in 1 John 4:9, this is how God demonstrated His love among us. He sent His one and only Son into the world that we might have life through Him. Father, this morning, we acknowledge that love that reaches us, that reached us when we were undeserving, and that love who gave us life through our Lord Jesus Christ. This morning, we commit to you our worship team. May every song exalt your name, every word glorify the name of our Lord Jesus Christ, and every moment draw us closer to you. We also lift up the preacher, the messenger na pinili mo, Panginoon, na mag-deliver ng iyong salita sa umagang ito. Anoint him afresh with the power of the Holy Spirit. May your word come with wisdom, clarity, and conviction. At para sa aming makikinig ng iyong mga salita, Panginoon, open our hearts and renew our minds. We also pray for the people joining us online, Panginoon. Please meet them wherever they are. And to our brothers and sisters in Bulacan, remind them that they are deeply seen and deeply loved, because that's our experience here in West Camyas. We surrender everything to you, Father. This gathering and Sunday service belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. To whom the Lord will have regard. He who is broken and has a humble heart. God is not impressed with the loftiness of man, and everything was made for him and comes from his own hand. So before you, Lord, and give him your heart, offer your everything. There's no limit on the love he has for you. So humble yourself and see what God will do. Who are the people that the Lord will bless? Those who love and fear him and seek his righteousness. Nothing else in all the world can satisfy your soul but the one who made the universe. He loves to make you whole. So humble yourself before your Lord and King. Oh, give him your heart, offer your everything. There's no limit on the love he has for you. So humble yourself and see what God will do. Oh, humble yourself before your Lord and King. Give him your heart. Oh, give him your heart. Offer
and see what God will do. Want to see what God will do. Let Him have His way. Oh, love His word and His will obey. For His eyes are on the one whose heart is true. So humble yourself and see what God will do. For His eyes are on the one whose heart is true. So humble yourself and see what God will do. For His eyes are on the one whose heart is true. So humble yourself and see what God will do. Hallelujah. Amen. Naintindihan po natin ang mga lyrics ng awitin yon. Ngayon ay inaanyayahan kayo na umawit sa Kanya personally. Sabihin nyo, I humble myself before you, my Lord and King. Come on, sabihin nyo. I give you my heart and offer my everything. Minsan pa sabihin, there's no limit on the love you have for me. So I humble myself and see what you will do. Once again, I humble myself before you, my Lord and King. I give you my heart, and offer my everything. There's no limit on the love you have for me. So I humble myself and see what you will do. I humble myself before you, my Lord and King. Come on, offer your lives and give you my heart and offer my everything. There's no limit, and there's no limit on the love you have for me. So I humble myself and see what you once again. Sing with all your heart. I humble myself before you, my Lord and King. Come and talk to Him. I give you my heart and offer my everything. And there's no limit on the love you have for me. So I humble myself and see what you will do. There's no limit on the love you have for me. So I humble myself and see what you will do. There's no limit, and there's no limit on the love you have for me. So I humble myself and see what you will do. There's no limit on the love you have for me. So I humble myself and I'm blessed in what you will do. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Tayo patuloy na magpuri sa Kanya. Hallelujah. For His love. Come on. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. His love endures forever. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King
Jesus breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. Come on, worship Him. This is unfailing love, that You will take my place, that You would bear my cross. You laid down Your life, said I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that You've done for me. Hallelujah. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love, that You would take my place, that You would bear my cross. You laid down Your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that You've done for me. Hallelujah. Come on, worship Him, bless His name. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory, who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of its brilliance. The King of glory, the King above all kings. Who is the King of glory? This is amazing grace. This is unfailing love. Hallelujah. That You would take my place, that You would bear my cross. You lay down Your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for this is amazing grace. This is unfailing love, that You would take my place, that You would bear my cross. You laid down Your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that You've done for me. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave. Come on, sing it. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered. Oh, shout it. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King
for me. Hallelujah. All that you've done for me. All that you've done for me. Hallelujah. Shout his name, Jesus. Thank you, Lord, for your love. Hallelujah. Thank you, Jesus, oh God. Thank you, Lord. Amen. Napakasarap na magpuri sa Panginoon. Amen. Lalo na pagkasama ang iyong mga kapatid. Masiglang nagpupuri sa Kanya. Amen. Masigla ba tayo lahat? Amen. Shake, shake, shake na. Hallelujah. Tayo patuloy na sumamba sa Kanya. Siya'y dakila. Hallelujah. Thank you, Lord God. To bless your heart, Lord God, is my desire. To let you touch my life and set my heart afire. To see your hand of love in all that comes my way. To learn to hear your voice each moment of the day. Once again, sing to you, the Lord. To bless your heart, Lord God, is my desire. To let you touch my life and set my heart afire. To see your hand of love in all that comes my way. To learn to hear your voice each moment of the day. Once again, sing with all your heart, to bless your heart, to bless your God. This is our desire, Lord God, to bless your holy name, to touch your heart today, Lord God. Let you touch my life and set my heart afire. To see your hand of love in all that comes my way. To learn to hear your voice each moment of the day. To learn to hear your voice each moment of the day. Hallelujah. You're holy, God. You are holy, holy. Lord, there is none like you. You are holy, holy.
natin ang ating Diyos na buhay. Tell Him that you love Him. Glory to you, oh Lord. Sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love. Here in your courts. Where I'm close to your throne. And I found where I belong. Sing your praises to Him, and I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts. Here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. I sing your praises forever, and deeper in love with you. Here in your courts, where I'm close to your throne. I found where I belong. Sing your praises. I sing your praises forever. Deeper in love
Sing this with all your heart. Sabihin nyo sa ating Panginoon as you desperately in love with Him. You are... Come on, everybody. Sabihin nyo to. Kasama natin ang mga anghel na nagpupurit, sumasamba sa Kanya. Sing, you are holy, Lord. You are holy, Lord. Oh, humble yourself before the King. Sing, you are holy. You are holy. Oh, so holy. Lift your voices. You are holy, Lord. Maaari bang mga boses niya na lamang ang marinig sa kalagitnaan ito? You are holy. You are holy. Worship Him. Oh, Jesus. Hallelujah. We are here before you. Once again, sing with all your heart. Kasama ang mga anghel na nagpupuri sa ating Diyos. You are, hallelujah. Sing it. We bow down before you. We humbly bow down before you. You are holy. And for the last time, sabihin nyo, malakas, you are holy. Yes, Jesus. You are so holy. You are holy, Lord. Oh, you are holy. You are holy. You are righteous. You are awesome, God. Hallelujah. You are. Oh, once again, shout it. Hallelujah. You are holy, oh God. Oh, you are. Oh, you are. You are holy, Lord. You are holy for the last time. Hallelujah. And you are holy. Oh, so holy. You are holy, Lord. Oh, come on, clap your hands to the Lord. Ang malakas, palakpak. Sabihin, hallelujah. You are holy, O God, O Lord. Hallelujah. You are holy, O God. You are holy, Lord God, and we humbly, O God, bow down to you today, Panginoon. Wala kami, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon, umarap sa inyo. Ngunit dahil sa iyong habag, Panginoon, dahil, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, kaya kami narito. Panginoon, marami pong salamat. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Glory to the name of the Lord.
It's not the arms stamped in fancy paper. It's not the height I've prayed so long with wonder. There's nothing in all the world I need, and I have you here beside me, here beside me. Lord, you could give me wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. In your arms, I found the strength inside me, and by your hand, there's a light to guide me. I would be lost without you, and all that my heart could ever need has come true. Lord, you could give me wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. You have given me your breath, your life, so I would ever live. You gave me everything when I gave my heart to you, Jesus. But I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Lord, you could give me wings to fly and catch me if I fall, or pull the stars down from the sky, so I could wish on them all, but I couldn't ask for more, 'cause your love is the greatest gift of all. Your love is the greatest gift of all. The greatest gift of all. Praise the Lord. Praise the Lord. Masaya po bang lahat? Palakpakan natin ang Panginoon doon sa masaya sa buhay ngayong oras na to. Hallelujah. Sino po ang nakapagpuri ngayong umaga? Naramdaman niyo ba ang presence ng Lord ngayon? Ikukwento ko sa inyo ang isang magandang kwento ng pagsamba. Kahapon, habang ako ay nagdidilig ng halaman, yung apo ko ay sabi niya sa akin, "Lolo, turuan mo kong magdilig." Si Enzo, 7 years old. So sabi ko, sige, halika dito. Tinuruan ko siya magdilig at nababasa-basa siya. Tapos nung nakapagdilig na kami, sabi niya, hindi ba tayo magwawalis? So nagwalis kami dalawa. Walis kami dalawa. Naglinis kami ng garden. Maya-maya si Chat, sabi niya, Enzo, mag-ayos ka na dahil susunduin ka ni Tito Mark, yung aking manugang. So tinanong niya, Lola, ano po yun? Sabi niya, what's that? Si Tito Mark, susunduin ka. Alam mo ba ang sinabi ni Enzo? Praise the Lord! Sabi niya. Alam niyo ba? Sabi niya, praise the Lord! Thank you, Jesus! I love you, Jesus! Nung pumasok siya sa bahay, alam mo ba, sumisigaw pa rin siya kay si Chat. Sabi niya, thank you, Lord! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Alam niyo ba kung ano pa ginawa niya? I love you, Jesus! Saka nagbaw pa siyang ganoon. You see? 7 years old, alam niya kung paano magsumamba, paano magpapasalamat sa Panginoon. Susunduin lang siya ni Mark, nag-praise the Lord na siya, how much more pag ang Panginoong Jesucristo ang sumundo na sa atin. Amen? Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God.
Hallelujah! Ang sabi ng Lord, ng Bible, from the lips of the children comes worship. Sa bibig ng mga bata, ang pagsamba. At ngayong umaga, as you worship the Lord, ang tingin sa atin ng Lord, bata pa. Oo. Alam niyo ba kung tayo ay papansinin ng Lord bilang matatanda, kukutusan tayo ng Panginoon. Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, ang dami kong sabit. Di ba? Yung iba, pa-cute pa. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Ito po ang unang araw at unang linggo ng Pebrero. Ang tawag natin, Love Month. Ang Pebrero ay tinaguriang buwan ng pag-ibig na tinawag nating Valentine's Day na naging bahagi ng celebration at kultura sa lahat ng panig ng mundo at pinagdiriwang natin ito at sabi natin, ito ang buwan ng pag-ibig. Konting kaalaman, Valentine's Day is not originally part of the Greek mythology, but it has connection to ancient Greek tradition of love and marriage. Wala ba dyan, Franz? Hindi ba nakalagay yan? The modern holiday comes from Christian and Roman origins, though figures like Eros, yan. Si Cupid, di ba? Yung si Cupid yung may dalang panang maliit na batang nakahubo, di ba? And Aphrodite. Kaya nga, di ba, sinasabi natin, aphrodisiac. Di ba? Sino yung kumakain dito ng soup number 5? Manikaw. Sabi niya, Aphrodite, no? Are often linked to it because of their role in Greek myths about love. The Roman god Cupid, associated with Valentine's Day, was inspired by the Greek god Eros, ibig sabihin, lupa. Lupang pag-ibig, makalupang pag-ibig. The winged deity of love and desire. Aphrodite, goddess of love, and her son Eros are central figure in Greek mythology that shaped later Roman and Christian imagery of love. Some sources suggest Valentine's Day coincide with the ancient Greek month Gamelion, February, which honored Zeus and Hera's marriage and celebrated love and union. Over time, it evolved into a celebration of romantic love marked annually on February 14. At sa February 14, mahal ang chocolate, mahal ang roses, at punong-puno ang motels sa Pilipinas. At ang uri ng pag-ibig na ito ay taliwas, kumbaga salungat sa tunay na kahulugan ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. At yan ang dadalhin kong mensahe sa inyo sa araw na ito. Pipilitin ko, sinulat ko na dito, pipilitin kong paikliin ang aking mensahe. Pero paano yan? Ang pag-usapan natin, love, may maikli bang kwento sa pag-ibig? Wala, di ba? Tumayo po muna tayo at tayo ay mananalangin. Sabi mo sa katabi mo, good morning. Good morning. Tayo po'y manalangin, Amang Banal na nasa langit. Kami po ay nagsasama-samang magkakapatid sa presensya mo, aming Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Ang pag-asa namin ay ikaw lang, Panginoon. At kami po ay narito upang purihin ka, dakilain ka, sambahin ka, at makinig ng banal na salita na manggagaling sa iyong bibig, aming Panginoon. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang lahat ng maririnig namin na mensahe ay tumimo sa puso namin at maunawaan namin ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, itong aming dalangin at lahat ng anak ng Diyos na narito ay sumigaw ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. The title of my message today, makakaupo na tayo, is My Father's Heart. Ang puso ng aking Ama. Dapat sana ang title nito, The Greatest Love of All. Binago ko. Kasi kakantahin pala yung kanta ni Chick Chick, The Greatest Love of All. In fact, the love of God is the greatest love of all. Amen ba yun? Yung pag-ibig natin sa isa't isa, hindi yan yung greatest love of all. The love of the Lord Jesus Christ, the love of God the Father in Christ Jesus to us is the greatest love of all.
At ang sabi ko nga, the heart of the gospel. Kung mayroon mang puso o sentro ng mabuting salita ng Diyos, ito ay tungkol sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Bible, John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life." John 3:16 is often called the heart of the gospel because it captures the essence of divine love and grace in just a few lines. Hindi masyadong maraming sinasabi ang Panginoon para i-express lang niya ang pag-ibig niya sa atin. Kuminsan tayo, napakadami natin sinasabi, I love you, ng haba-haba. Pero sa Lord, napakasimple lang. Simple word. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na magbabago ang buhay mo, aayusin niya ang magulo mong pamilya, bubuhayin niya ang patay mong pananampalataya sa Kanya. Yun po yung pag-ibig ng Diyos. At ito po yung heart of the gospel. Maikli, subalit, puno ng kahulugan. Sabi ko nga, why is considered the greatest love of all? God's love is not based on merit or perfection. Hindi dahil magaling ka, dahil matalino ka, dahil mabuti ka, dahil lagi kang sumasamba sa Panginoon, napakabuti mo, napakagaling mo, kaya ka minahal ng Panginoon. Ang pag-ibig niya, hindi naghahanap ng perfection dahil wala namang makikita sa atin. It's freely given to all. Lahat ng tao ay binigyan ng Lord ng pag-ibig. It is unconditional love. In Jeremiah 31 verse 3, the Lord appears to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with loving kindness. Alam niyo, Panginoon, napaka-expressive niyan, di ba? Di ba? Kung meron man totoong nagmamahal sa atin, totoo ha, iyan ang Diyos. Hallelujah. The giving of His Son, our Lord Jesus Christ, represents the ultimate act of selflessness, prioritizing humanity's salvation over His own comfort, and it is called unselfish love. Hindi maramot ang Panginoon. Ibinigay niya ang bugtong na anak niyang ang Panginoong Jesucristo upang mamatay sa krus. That's the reason why when Jesus Christ was hung on the cross, God the Father did not look at Him. Alam niyo ba yan? When Jesus Christ hung on the cross, the eyes of God the Father was not on the cross. Hindi niya tiningnan ang kanyang anak na nakabayubay sa krus. Why? Because during the time, taglay-taglay ni Jesus Christ ang kasalanan ng sanlibutan. At kung taglay ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng sanlibutan, makikita ng Diyos Ama ang Panginoon as a sin bilang kasalanan. At ang kasalanan ay sinusumpa ng Diyos. Amen? Kaya nga nung oras na yon, during the time when Jesus Christ was suffering and died at the cross, the Father, ang kanyang Ama, ay hindi nakatingin sa Kanya. God offers eternal life. That's the love of God in us, not condemnation. Hindi para tayo ay pagsabihan, para tayo ay husgahan sa panahon natin ngayon. Showing that love seeks restoration rather than punishment. Makinig kayong mga kapatid ko. Pag tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, humingi ka ng tawad sa Kanya, patatawarin ka niya, hindi ka lang niya patatawarin, i-restore ka pa niya. At sabi ko nga, pati yung old forgotten dreams niyo, ibabalik ng Diyos. Amen? Hallelujah. Kahit na matanda ka na, kahit na puti na ang buhok mo, kaya pa rin ibalik ng Diyos ang iyong mga pangarap, and God will do that even in one day. Amen? Dahil walang imposible sa Diyos. His love offers eternal life, a love that restores, a love full of hope. That's the reason why, kahit na marami tayong problema, pag naalala mong mahal ka ng Diyos, ang pag-ibig na yan ay punong-puno ng pag-asa. Amen? At ang pag-ibig na yan, nasa sa atin na. It is inside of our life. Amen? It is a love to all people. Sabi ng Bible, whoever believes means no one is excluded. The invitation is open to all. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin,
ibinigay nga niya ang kanyang bugtong na anak. His Son is the ultimate expression of God's love to all of us. So that when you speak Jesus, you are speaking the expression, the ultimate expression of God's love in us. Kaya nga pag nagsumasamba tayo at narinig mo ang pangalan ni Jesus, wow, kompleto na ang buhay mo. Amen? Eternal life is a promise from the love of God. Eternal life isn't earned by human effort, but offered freely through divine love of God. Asa na yun? Andiyan ka ba? Naiwanan ka na, Franz. Oo. Kailangan bilisan mo, ha? Okay. At yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. This love assures us, His children, that life doesn't end with death. Ano ba yung pag-ibig na yan? Eto, pakinggan po ninyo to. Lahat tayo ay mamamatay. Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, mamamatay ka rin. Pero sabi ng Lord, the love that God has given us assured us, His children, that life doesn't end with death, but continues in God's presence through His eternal love in Christ. Lahat ng mga Kristiyanong namatay, alam niyo ba mga kapatid, hindi nila naramdaman ang tunay na kamatayan. Because why? They will just sleep and wait for the rapture of the church. Amen? Amen ba yun? Kung minsan di ba masakit na masakit ang tiyan mo, sino yung dito yung minsan, ako nung inoperahan ng aking gallbladder, talagang doon ko naramdaman yung pinakamasakit na naramdaman ko sa buhay ko. And then after that, nakatulog ako, hindi ko na naramdaman. Di ba? Sometimes yung sakit na yon, nakatulog ka lang, pagkatapos hindi mo alam, patay ka na pala. Di ba? Iintindihan mo ba kung patay ka na? Sabi mo, ay, patay na pala ako. Di ba? Wala namang ganun. Lahat ng mga namatay, listen, lahat ng mga namatay, except yung pupunta sa impyerno, ha? Yung mga Kristiyanong namatay, hindi na sila magsasabi ng, patay na pala ako, because they will find rest in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Ang pag-ibig ay pinakamainam na naipahayag sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi lamang sa ating salita. Ang pag-ibig, sabi nga, pag walang gawa, puro ka lang, I love you. I love you. Mahal kita. Napakamura niyan. Kailangan mayroong gawa. God expresses His love for us through action. Mabigat yun. Bago pa likhain ang sanlibutan ito, listen to this. Isinulat na ng Lord ang mga pangalan ng mga maliligtas sa aklat ng buhay. Amen? Sinabi ng Bible yan. God wrote the names of those who will be saved were written in the Lamb's Book of Life. Tatanungin mo, Pastor, ang pangalan ko kaya nakasulat sa aklat ng buhay? Ang tanong ko naman sa inyo, bakit narito kayo? Amen? Bakit narito kayo? Kung hindi nakasulat ang pangalan niyo sa aklat ng buhay, wala kayo dito. Amen? It reminds me the verse Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo'y nagkakasala at makasalanan, ang kanyang anak na si Jesucristo ay namatay para sa atin. Noong ang Panginoong Hesus ay narito pa sa lupa, kasama ang kanyang mga alagad, ipiniliwanag niya sa kanila ang tunay na kahulugan ng pag-ibig sa isang kwento ng isang alibughang anak. Sino na nakarinig ng prodigal son? At yan ang pag-uusapan natin ngayon. In Luke chapter 15 verse 11, sinabi po dito, sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko, at hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian.
The prodigal son is the type of this world. Ang prodigal son o yung alibughang anak ay pwede mong i-type katulad ng sanlibutang ito. Ano ba ang sanlibutang ito? Ang sanlibutang ito ay selfish. Ang sanlibutang ito ay wasteful. Ang sanlibutang ito ay irresponsible and self-centered. Sa totoo lang. Amen? Ito ang katotohanan. Tingnan ninyo ang sarili ninyo. Kung wala kayo kay Kristo, sisiguraduhin ko sa inyo na maramot kayo, na nag-aaksaya kayo, na irresponsable kayo, na kayo ang sarili nyo lang ang iniintindi nyo. Amen? Pero nung nasa Panginoong Jesucristo kayo, nung nagkaroon na kayo ng relasyon, nung tayo nagkaroon na ng relasyon sa Panginoon, we cares for others. Amen? Hindi mo inuuna ang sarili mo. Ang alibughang anak ay sumasalamin sa mga tao sa mundong ito na ang tendency ay magkaroon ng lahat ng kapangyarihan at kayamanan sa sarili niya. In fact, nangyayari sa atin. Marami tayong alibughang senador at congressman. Amen. Bibili ka ng Philip Patek, 1.5 million. Amen. Christian. Bibili kayo ng relo na 2 million. Bibili kayo ng bag na 1 million. Ano sa tingin nyo? Anong uri kayo ng tao? Pero kung 1 milyon na yun, dadalhin nyo sa kawang gawa, ibibigay nyo sa mga gutom, sa mga naghihirap, ibang klase yun. Sasabihin mo, Pastor, marami naman akong pera. So what? Anong gagawin mo doon sa bag na yan? Ang laman naman, lipstick lang. Biro mo, 3 million pesos na bag, ang laman, lipstick na pula. Oo. Diba? Shame on us, di ba? Samantalang kung bibili ka ng bag na ang laman ayuda, kapdon, di ba? No? Marami pa makikinabang. Okay. The prodigal son lived under his father's care. Itong alibughang anak na ito ay namumuhay sa kalinga ng kanyang ama, but didn't value the love and provision given to him. Pero parang hindi nararamdaman ng anak na ito. Listen, church. Nung tayo ay hindi pa Kristiyano, yung mga ginagawa sa atin ng mga magulang natin, baliwala sa atin kasi obligasyon nila. Amen? Dapat lang pag-aralin niya ako. Anak niya ako Ama ko siya Di ba? Ano ang ginagawa nitong batang ito? Hindi niya nararamdaman yung pagmamahal sa kanya ng ama niya. Instead, he was focused on his own desire. Yung pansarili lang niya. At marami sa ating mga kabataan ngayon ang katulad ng taong ito. The prodigal son is the mirror of humanity. His tendency is to chase after the worldly desire. Sabi ko nga, chasing after the wind. Chasing after the wind. Nung si Enrile namatay at the age of 112, tama ba? 102 pala. 102. Yung kanyang kayamanan, ipinamigay lang niya sa kanyang magsasaka. Hindi niya binigay sa kanyang mga anak. Di ba? This world allows no peace, no rest. Itong sanlibutang ito. Kaya nga gusto ng Lord tayo ay magkaroon ng bagong tahanan. Ang tahanan ng Diyos. Ang tahanan ng Panginoong Jesucristo. The house of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Kaya nga pag pumapasok kayo dito sa church, at least nararamdaman nyo yung siguro 1/100 na narito kayo sa church. Somehow you can feel the presence of God here in this place. Sabi nung kanta kanina, only Jesus can satisfy our soul. Hindi tayo masasatisfy kahit saan ka pa pumunta. Eto sorry lang Sino ang pumupupo dito? Di ba, no? Nauusapan namin ni Chat. Sabi ko, yung mayaman kakain ng 3,000 pesos na buffet. Okay? Yung mahirap, kakain ng chicharon kasi yung chicharon cropek kanina nadaanan namin. Chicharon cropek. Yung mayaman kumain ng buffet na 3,000, yung mahirap kumain, sabihin mo ng 10 pisong cropek. Pag sila'y pumupo, sino gustong bibili? Bili na kayo ng pupo, 3,000 pesos. Eto naman pupo ng 10 piso. Sino bibili sa kanila? Wala lahat kahulugan, di ba? Lahat ng inilabas natin sa katawan natin, baliwala, walang presyo. Amen. Dapat maintindihan natin yung pag-ibig ng Panginoon sa atin.
Families often experience estrangement. Madalas, sa pamilya natin, pag walang pag-ibig dun sa mga pamilya, makita nyo, si nanay makasarili, si tatay makasarili, ang anak niya makasarili. Di ba? Yung anak kumakain sa labas, habang ang kanyang pamilya nagugutom. Di ba, Aldrin? Inuuna ng anak ng Diyos ang kanyang pamilya. Kung ang pamilya niya nagugutom, inuuna ng anak ng Diyos ang kanyang pamilya. Hindi makasarili ang anak ng Diyos. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Glory to God. In the world of full of distraction, people shift from their values or faith. Yet many eventually seek a way back. Sa panahon natin, sa mundong ito na napakaraming distraction, nawawala ka sa focus. Di ba? Kahapon, umattend kami ng birthday, nagpi-picture taking sila. Nasa ano kami, Seda. At saka maraming maunlad na ang mga kasama ko doon, mga bisita. Ang gaganda ng cellphone nila. Nagpi-picture, parang hindi ako, nahihiya akong ilabas yung cellphone ko kasi S10. Oo. Tapos puro gas-gas pa yung salamin. Sabi ko, parang mas maganda pa cellphone ko sa inyong lahat. 2018 ko binili yun. Kaya sabi ko doon sa waiter, pakuha naman kami ng picture. Ang mamahal ng, you see, di ba, wasting. Napaka-aksaya natin. Bibili ka ng cellphone, 100,000, dahil, di ka nun? G, di ba? G, ilang buwan lang, sira na. Yung S10 ko, buhay pa. Di ba? Asking for his inheritance. Yung bata, sabi niya, walang kwenta, boring itong bahay ko na to. Boring ang bahay ko. Walang kwenta itong bahay ko. Sawa na ako sa bahay na to. Parang si Rika nung araw. Mahigpit kasi ako. Sabi ni Rika, yung anak ko, naiinis siya. Sabi niya, nakakainis naman sa bahay na to. Sabi niya, walang kalayaan sa bahay na to. Sabi ko, anak, nung nasa Pulilan ako, gutom na gutom kami. Kung ang kalayaan pala ay kagutuman, sana malaya na ako nun. Kung yung palang paghihigpit sa'yo ay isang kadena para sa'yo, ang dami namang nasa kalayaan pero parang nakakulong. Amen? Asking for his inheritance early showed he cared more about wealth and independence than relationship. Alam niyo yung paghihingi ng ginawa nitong batang ito, na hinihingi niya ang kanyang mana, kasi wala siyang pakialam. Wala siyang pakialam sa kanyang magulang, wala siyang pakialam sa kanyang pamilya. Ang pinakikialaman lang niya, gusto lang niya ng kalayaan. Despite being surrounded by his father's affection, he ignored it, thinking only of himself. Nakita niyo yun, no? Nakita niya, madalas mga kapatid, sabi ko nga, this is the kind of world that God, the Father, loves. Ito yung uri ng sanlibutan na mahal ng Diyos. Biro niyo mga kapatid, mahal ng Diyos yung mga makasarili. Sabi ni Sister Chinky kanina, yung mga humble, i-bless na niya. Pero dito sa pinag-uusapan natin dito, taliwas ito, no? Ito ang minamahal ng Diyos, yung sanlibutang nagwawala, sanlibutang makasalanan. For God so loved the world, a sinner world, a wasteful world, ang world na walang pakialam, a self-centered world. Ito yung ito yung minamahal ng Panginoon. That's the reason why it was called the greatest love of all. Amen? Madalas kasi sa atin, mahal lang natin yung nagmamahal sa atin. Even though the son was selfish, the father continued to love him. Ganun katindi. Nung ibinigay ng tatay niya yung kanyang mana, ibinigay niya, at pagkatapos umalis na yung anak niya, at mula sa mamalayo, sinusundan pa ng tingin ng tatay yung kanyang anak, at sabi niya, anak, sana pagpalain ka ng Panginoon. Sa atin, madalas, mga tatay, lumayas ka. Buwisit kang anak ka. Gagapang ka ng parang ahas. Ganun ang mga magulang paggalit sa mga anak niyan dito. Pero dito sa father na to, iba. Instead of cursing his son, he blessed his son. Sabi niya, babalik ka rin.
Amen? Babalik ka rin. Hallelujah. Glory to God. Praying that God will protect him. Yun yung panalangin ng Ama sa kanyang anak na alibugha. Kahit tayo ay nagiging lapastangan sa ating mga magulang, ang tunay na magulang na nagmamahal ay laging handang dumamay sa kanyang anak kahit suwail pa ito. Amen? Mga tatay dito, kahit na napakasama ng anak mo, pag ikaw ay pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos, hindi mo isusumpa ang iyong anak. Sabi ng Bible, Lucas 15:13, pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Alam niyo, nung umalis ang batang ito sa kanilang tahanan, ito po yung tinatawag na separation. Separation. Yung bata, nung umalis, dala niya yung mana niya, hindi na siya lumingon pabalik sa kanyang tatay. Habang ang tatay niya, tinitingnan niya, hinihatid ng tingin ng tatay yung kanyang alibughang anak hanggang sa hindi na niya nakita dahil sa malayo na. Marami sa atin, lalo na sa mga kabataan ngayon, na gustong maging independent at marami pa nga ngayong mga Pilipinong kabataan ang hindi na naniniwala sa Diyos. Alam nyo ba, ayon sa PSA, 1% of our population are non-believer of God and it is growing. Pag ang pamilya, ang ama, ay hindi pinaghaharian ng pag-ibig ng Diyos, hindi siya Kristiyano, makikita niya yung kanyang pamilya unti-unting nawawasak. Pero ang pamilyang nawasak, na yung tatay nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, unti-unting i-restore ng Diyos. Pagkakasundiin niya ang kanyang mga anak sa ama, sa nanay at sa tatay at sa mga anak niya. Ganun ang gagawin ng Panginoon. Nang maubos na ito, sabi ng Luke chapter 15 verse 14, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon, kaya't siya ay nagsimulang maghirap. Hindi nagtagal. Marami sa atin, lalo na sa amin sa Pulilan, di ba daday? Marami dong mayaman. Maraming lupain. Nung namatay yung tatay, ipinamana sa kanyang mga anak, at yung mga anak nung manahin, ibinenta, isinugal. Di ba? Kasi maraming mga magulang ngayon, hindi marunong mag-mentor sa kanyang mga anak. Mayaman, oh yes. Pero ang gagawin, katulad ng mga Chinese, pasensya na, pro-China rin ako. Sabi dito, yung mga Chinese, yung mga anak nila hindi nila pababayaan lang. Kasi mayaman sila, ang gagawin nila, tinuturuan niya yung mga anak niya, mag-manage dun sa kayamanan niya. Ang Pinoy hindi. Ang Pinoy hindi. Pero since tayo ngayon ay anak ng Diyos, dapat matuto tayong mag-manage ng kayamanan ng Panginoon. In fact, yung kayamanang hawak natin ay hindi sa atin. It comes from the Lord. Amen? In the Bible, famine is often portrayed not just a natural disaster, but as means through which God draws people back to dependence on Him. Ang mga kalamidad, ang tagutom, kadalasan inaalaw ng Diyos yan sa mga tao para ang mga tao ay bumalik sa Kanya. Amen? Para bumalik sa Kanya. Kailan ninyo, okay, gusto ko itong basahin to, Kung minsan, hindi natin napapansin on how our parents, especially our father, provided food for us. At madalas pa, nagrereklamo tayo. Mga kapatid ko, mga anak, minsan, hindi ninyo napapansin ang ginagawa provision ng inyong mga magulang sa inyo. Kailan ninyo sinabi sa inyong mga ina at ama, Dad, Mom, thanks for the breakfast, for the lunch, for the dinner. Ang sarap po ng luto ni Mami. Kailan nyo sinabi yon? Di ba? Madalas sasabihin nyo pa, maalat itong... Huwag ka nang maingay, magagalit sa yung nanay mo. Di ba? Ano daddy? Maalat nga.
Di ba? Marami sa atin ganyan eh. Habang kumakain, nagrereklamo, hindi man lang nagpasalamat sa tatay niya. Di ba? Hindi man lang nagpasalamat sa nanay niya. May tinuturo sa atin ng Diyos sa kwentong ito at ako ay naniniwala na ito ay isang end-time message to all His children. Itong mensaheng ito po yung mga huling araw, mga huling mensahe sa mga huling araw na dapat tayo ay huwag maging selfish, huwag maging self-centered at huwag maging maramot na sarili mo lang ang iyong iniisip. Tingnan mo ang iyong paligid, may kasama ka pang iba. Luke chapter 15 verse 15 sabi, so he went and hired. Anong ginawa ng batang ito? Nung siya ay nagutom na, siya ay namasukan. He went and hired himself out to a citizen of that country who sent him to his fields to feed the pigs. Ano nangyari? Naging tagapag-alaga siya ng baboy. He longed to fill his stomach with the pods that the pig were eating, but no one gave him anything. Sa gutom niya, pati yung pagkain ng baboy, gusto niyang tikman, gusto niyang kainin. Kapag dumating ang kahirapan at matinding gutom sa lahat, ang natitira sa inyo ay, ang lahat ng natitira sa inyo, pati sapatos nyo, pati medyas nyo, ewan ko lang, pati pustiso nyo, ibebenta ninyo para makakain lang kayo. Di ba? Kaya makikita nyo diyan sa labas, yung mga taong grasa. Meron niyang iba kamukha nun, si Mr. Espinosa nung araw. Siya ang administrator ng San Lazaro Hospital. Magaling mag-English, magaling mag-Spanish. Naubos ang pera, iniwanan ng pamilya, naging palaboy. Di ba? At huling-huling pera niya, huling-huling damit niya siguro, ibinenta na niya. Panahon pa man ng tag-ginaw noon at talagang napakahirap ng buhay. At dumadating yan sa lahat kung kaya't nais ng Diyos na tayo ay laging umasa sa Kanya. Mga kapatid, makinig kayong mabuti. Kahit mga Christian, kahit Kristiyano ka pa, hindi ka exempted dito. Pwedeng dumating ang panahon na mawala lahat sa iyo ang lahat ng nasa iyo. At susubukan ka ng Diyos doon. At ang matitira na lang sa iyo, ang Panginoong Jesucristo. At pag si Jesus Christ ang natira sa iyo, Jesus Christ is enough for you. Amen. Palakpakan din Panginoon. Hallelujah. Dumating sa akin isang araw, habang nagbibilang ako ng aking tinubo, kinita sa construction, nasa apartment pa ako noon, all of a sudden, naramdaman ko ang presensya ng Lord at sinabi sa aking puso. Hindi ko narinig ang boses niya, pero in my heart, narinig ko ang boses niya. Sabi niya sa akin, kung hindi na kita bibigyan ng trabaho at kukunin ko ang pera mo, sasambahin mo pa ba ako? That night, umiyak ako. Sabi ko, Lord, kahit ano pa mangyari, sasambahin pa rin kita. 1 month, hindi ako binigyan ng Lord ng trabaho. Hindi lang 1 month, mahabang panahon. Almost a year. Pero after that, history. History na lang. Ano importante doon? Ang pagtitiwala sa Panginoon. Ito ang uri ng mundong minamahal ng Diyos na kabilang ang mga makasarili. In Luke chapter 15 verse 17, when he came to his senses, nung matauhan na ang batang ito, he said, how many of my father's hired men have food to spare, and here I am starving to death. Sabi niya, ilan kaya ang mga katulong ng aking ama sa kanyang tahanan? Napakaraming pagkain. Alam niya na maraming pagkain, pero siya ay gutom. He remembered his father's home, where food is abundance and his love is wonderful. Hindi lang yung pagkain, kung hindi yung pag-ibig ng kanyang tatay ay kamangha-mangha. Listen, church. Mga tatay dito, ang pag-ibig mo ba sa anak mo, kamangha-mangha? Mahal mo ba yung anak mo dahil mahal mo siya? Walang reason, wala nang kwento, wala nang dahilan. Sa Lord kasi, walang dahilan kung bakit minahal ka. Minahal ka niya because God loves you. Amen?
Amen. Kaya nga sabi ni Enzo, sabi niya, praise the Lord! Nung susunduin siya ni Mark, I love you, Jesus. Nagsalita siya. 7 years old. Sabi niya, I love you, Jesus. Sabi nga ni Chet at habang nag-I love you, Jesus, si Enzo, 7 years old, nagbabaw pa. Nagbabaw pa. Grabe, no? Pati yung bata, naramdaman niya kung anong ibig sabihin ng pag-ibig. At anong ginawa ng Luke chapter 15, verse 18? Sabi ng bata, I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. And because this man, sabi ko nga, this son has the Holy Spirit in him, the Holy Spirit convicts him to repentance. Tayong mga anak, kahit, makinig kayo mabuti, Pastor, pag hindi ka ba anak ng Diyos, iko-convict ka ng Holy Spirit para magsisi? Yes. Because that is the work of the Holy Spirit. Hindi lang Christian, mga kapatid. Huwag kayong kala ninyo, kayo lang ang pinapansin ng Holy Spirit. Pati yung mga wala pa sa Panginoon, kahit kriminal yan, kahit magnanakaw pa yan ng ghost project. Sabi mo, Pastor, galit na galit ako sa mga ghost project. Sana si Cara David ay magkatotoo na lahat ng sinasabi niya. Pero sa Lord, hindi. Kahit ikaw pa ang pinakamasama, the Holy Spirit will convict you to sin, righteousness, and judgment. Ibabalik ka ng Holy Spirit sa Diyos. And because He is the Son, the Holy Spirit convicts him to repentance. Ang sabi ng Bible in verse 19, sabi ng bata, sabi niya, Ama, pupunta ako sa aking ama at sasabihin ko, I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired men. Sabi ng batang yun. Yun ang sinabi ng bata na yun. So, umuwi siya at bumalik siya sa kanyang ama. Ang sabi ng Luke chapter 15 verse 20, so he got up and went to his father, but while he was still a long way off, every day, nung umalis yung bata, yung tatay niya laging andun sa may pintuan, hinihintay yung kanyang anak na magbabalik. Amen? At ganun din ang ginagawa ng Diyos sa ating ngayong oras na to. God is waiting for you. Amen? Sabi mo sa katabi mo, God is waiting for you. He's waiting for us. Bakit naghihintay siya sa atin? Kala ninyo malinis kayo. Sino malinis dito? Sino ang walang kasalanan dito? Wala, di ba? Lahat meron. At naghihintay ang Diyos na magsisi tayo sa kasalanan natin because He is waiting for us there in heaven. Ang sabi dito, while he was still a long way off, malayo pa yung anak niya, his father saw him. From maliit, palaki ng palaki ng palaki. Yung tao, palaki ng palaki. At naramdaman, kasi di ba, yung feeling yung tatay, di ba? Lukso ng dugo, sabi nga. There, my son is coming. My son is coming. My son is coming. He was filled with compassion. Ano naramdaman ng tatay? Punong-puno siya ng habag sa kanyang anak. He ran to his son. Anong ginawa niya? Naghintay ba siya dito sa may pinto? At dumating ka pa! Di ba? Hindi ganun. Ang ginawa niya, sinalubong na ng tatay yung anak niya. Hindi na siya kayang maghintay pa ng matagal. Amen? Ganun ang pag-ibig ng Diyos na ipinakikita niya sa atin ngayon. Ginamit niya yung prodigal son because all of us are prodigal sons and daughters. At naghihintay ang Panginoong bumalik tayo sa Kanya. He ran and threw his arms around him and kissed him. Hindi na niya alam ang baho mo, walang ganun. Wala nang baho-baho sa Kanya. Oo. Sa Diyos kasi, pag anak ka ng Diyos, hindi maamoy na mabaho ka. Ang alam ng Diyos, anak ka niya. Amen? Amen ba yan? A responsible, loving, and understanding father creates a foundation that shapes his child life. Ang isang responsable, mapagmahal at maunawaing ama ay nagkikreate ng pundasyon sa kanyang pamilya upang hubugin ang kanyang mga anak. And no matter how old the son becomes and how sinful he has been, that connection remains. Amen? Kaya nga merong security of salvation.
Hindi nawawala ang kaligtasan ng anak ng Diyos. Kahit magkasala pa siya. Maraming mga church ngayon, sinasabi niya, pag nagkasala ka, mabubura ka, mawawala ka sa paningin ng Panginoon. Mawawala ang kaligtasan mo. Hindi po. Dahil yung pundasyon na humuhubog sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! At kahit na napakasama mo pang anak, sa Diyos, yung koneksyon niya sa iyo ay mananatili. Amen. A father's love, when rooted in responsibility, compassion, and understanding, doesn't vanish when the child stumbles. Hindi nawawala ang responsibilidad ng kanyang ama, ng kanyang habag, at kanyang pangunawa sa mga anak kahit nagkasala ka pa. Amen? Amen ba yun? Doon sa mga nanonood at nakikinig, dito sa sinasabi ko, maraming mga Kristiyano na naniniwala na nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa mga nagkakasalang Kristiyano. Of course not. Kasi pag inalis mo ang kaligtasan sa Kanya, ibig sabihin, inalis mo ang pag-ibig ng Diyos sa mga taong yun. Amen? Instead, it provides stability. The love of God makes you stable. He will guide you and a sense of belonging. Ang ibig sabihin, ikaw ay laging kasama niya, yung connection nyo ng Diyos Ama at tayo ay mananatili. When the Son finally returned, the Father welcomed him back with open arms, showing that love was constant even when unappreciated. Ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, listen, ang puso ng Panginoon, ganyan lang siya. Hindi siya gumaganon. Hindi siya gumaganon. Pagka mabuti ka, pagbaba ka, ganun. Ang pag-ibig ng Lord, constant. Pag sinabi ng Lord, mahal kita, masiyahan ka na. Amen? It is an assurance when God says, I love you with an everlasting love, masiyahan ka na dahil everything will be provided for you. In the same way, salvation is not fragile. Ang kaligtasan ay hindi marupok or conditional on perfection. Ang kaligtasan na tinanggap mo ay hindi dahil sa mabuti kang tao. Ang kaligtasang tinanggap mo ay kaligtasang ibinigay sa atin ng Panginoon. It rests on a secure foundation. It is the Lord Jesus Christ. The secure foundation is the relationship with Jesus Christ. Your relationship with Christ is the sure foundation. It remains even when we fall short of His glory. Sabi mo sa katabi mo, kahit magkasala ka pa, mananatili ang kaligtasan mo sa Panginoong Hesukristo. Kaya lang, sabi mo, may kaya lang. Paano nyo, wala. Pag sobrang matigas ang ulo mo, babalian ka ng paa ng Panginoon. Totoo yun. Totoo yun. Kaya, but don't worry. Kahit na nabalian ng paa mo, when you get into the heaven, you have a perfect body. Okay ka na. Instead of condemning it, tingnan nyo, magtatapos ako. Instead na sisihin niya ang kanyang anak, ang sabi ng Luke chapter 15 verse 22, but the father said to his servant, Servant, quick, bilisan nyo, bring the robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals. Sutan nyo ng damit, lagyan nyo ng singsing, bigyan mo ng sapatos, and bring the fatted calf, and kill it. Let's have feast and celebrate. Sabi ng Lord, sabi ng tatay, mga katulong ko, paliguan nyo anak ko, bigyan nyo ng magandang damit, lagyan nyo ng singsing, at bigyan ng sapatos ang kanyang paa, at yung pinataba nating guya, patayin nyo na. Oras na para tayo mag-celebrate. Suot niya ang maruming damit ng kasalanan, nakatapak, malungkot at gutom, siya ay sinalubong ng kanyang ama at niyakap. Sana ganito din ang ating gawin sa ating mga ama at ina kung sila ay matanda na. Listen, madalas kasi yung tatay lang ang nag-express. Yung nanay lang ang nag-express ng pag-ibig. Sana naman kayong mga anak, kaya nating i-express ang pag-ibig natin sa ating mga magulang, lalo na kung habang buhay pa sila. Amen ba yun? Hindi niya kailangan ng bulaklak.
Kalokohan yung bulaklak na yan. Hindi naman maaamoy ng patay. Ikaw lang naman makakaamoy. Di ba? Nasabi mo, kalachuchi yan. Di ba? Sampagita yan. O, di ba? Hindi nyo kailangan bigyan ng bulaklak o care. Naku, mahal na mahal ko nanay ko. Ibibili ko ng magandang ataol. Hindi na niya magugustuhan yan. Amen? Kaya bigyan nyo na ng ataol habang buhay. Ganun ba yun? Nay, eto po yung ataol nyo. Di ba? Di ba? Show your care. Show your affection to your father, to your mother. Hindi puro sila lang ang nagpapakita ng pag-ibig sa inyo. Amen? Because love is giving and taking. Give and take. Ang relasyon ay pagbibigay at pagtanggap. Hindi puro tanggap ka lang ng tanggap. Amen? Hallelujah. At dahil sa unconditional love of God, of the Father, sa kanyang nawalang anak, ibinalik niya ang saya sa kanilang tahanan. Listen, Father is the key to love and unity in the family. Uulitin ko, mga ama, sino yung mga ama dito? Taas ang kamay. Father is the key. Kayo ang susi ng pag-ibig at pagkakaisa sa pamilya. Hindi yung nanay. Kadalasan kasi yung nanay sasabihin niyo sa asawa niya, tumigil ka. Yes, darling. At pag meron pang mga desisyon dapat sa pamilya, sasabihin ng nanay, ng tatay, tatanungin ko si Commander. Shame on you. O, di ba? Sasabihin ko kay Chat, sasabihin mo, sabi ni Manny, pare, Alfred, ganun ka, Sir Manny, sandali lang, tatanungin ko si Commander. Commander, ano gagawin ng Commander? Di utusan ka. Di ba? Ang tatay, ang susi. Siya yung barometer. Siya yung nag-aayos siya, kumbaga sa temperature. Pag mainit ang tatay, mainit din yung panahon. Pag malamig yung tatay, malamig din yung panahon. Di ba? Siya yung nag-uutos. At siya nag-aayos ng pamilya. Anong ginawa ng tatay? Of course, nung wala na yung anak niya, madalas sila magtatalo ng anak niyang naiwan. Tay, ano ka ba? Lagi mo inaalala yung anak mo. Nagwala na nga hinahanap mo pa. Andito naman tayong dalawa. Hindi makakatulog yung tatay. Wala pa yung isang anak niya. At siya naniniwala na babalik yung anak niya. At nung bumalik yung anak niya, anong ginawa ng tatay? Ibinalik niya ang saya doon sa kanyang tahanan. Ang ginawa niya, pinagpatay niya ng guya yung kanyang anak na inihanda yun para sa araw lang na yun. That fattened calf, yung pinatabang guyang yon ay dedicated to His coming Son. Amen? Hallelujah. At alam niyo ba, mga kapatid, ang mensaheng ito ay isang end-time message. Itong mensaheng ito, makinig kayo mabuti, ang mensaheng ito ay panghuling panahong mensahe. Malachi chapter 4, verse 5. Sabi ng Bible, See, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. Ito yung bago mag-tribulation period. Bago mag-rapture. Ang sabi niya, He will turn the hearts of the father. Yung mga puso ng mga ama ay ibabalik sa puso ng kanyang mga anak. At ang mga anak naman ay ibig sabihin, manunumbalik ang relasyon ng ama at ng anak at maayos ang kanyang pamilya before the coming of the Lord Jesus Christ. Amen? Kaya nga, ini-encourage natin na sana, pag nag-church kayo, sama-sama dun sa church. Kasi isang pamilya lang. Amen? Para pagdating nyo sa bahay, ang pag-uusapan nyo, yung mensahe ng iisang pastor. Di ba? Hallelujah. At ito nga yun, sinabi ng Lord, sa mga huling araw, ipapadala ko ang espiritu ni Elijah bago dumating ang kalunos-lunos na araw na yon at pagkakasunduin ko ang puso ng mga ama sa kanilang mga anak. Hallelujah. Anong ginawa ng tatay? Ipinaghanda niya ang kanyang anak ng isang guya. The fattened calf was reserved for that special occasion. Hindi pwedeng galawin ng kahit sino yung nakaprepare na yon. Just like the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the Lamb of God.
Siya ang kordero ng Diyos na inihanda para sa mga babalik na mga anak ng Diyos. Siya ang pinrepare. Jesus Christ, the Lamb of God, is our abundance, our joy, and our reconciliation. Katulad kanina, kinanta, the Lamb of God, the Lord Jesus Christ. Siya yung hindi naman pinatabang guya, kundi siya yung inihandang kordero para sa inyo at para sa akin. At yung kordero na yon ay namatay sa krus, inilibing, nabuhay na muli, at binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Jesus, His Son, became the ultimate and perfect sacrifice, not just covering sin temporarily, but offering complete forgiveness once and for all. In 1 Peter chapter 1, verse 20, and I will close. Jesus was chosen before the creation of the world. Para siya yung pinatabang guya, but was revealed in these last times for your sake. At sa panahon natin ngayon, makikita nyo mga mensahe ng mga pastor ay lumilinaw na lumilinaw sa mga huling araw. Amen. Praise the Lord. Sa araw na ito, meron pa akong sasabihin, pero kanina pa sumesenya sa akin yung time ko. Wala na akong oras, ano? Wala na, okay. Sayang. Lahat tayo ay alibughang anak. Lahat tayo. Walang exempted. Lahat tayo ay alibughang anak. Pati ako. Siguro ako ang pinakawalang iyang kasama nyo dito. Kung meron mang mas makasalanan, ako ang pinakamakasalanan. Pero pinatawad ng Panginoon. Ibinalik sa maayos na lugar at ginamit para sa mga huling araw bago dumating ang Panginoon. Today, I am challenging you, bumalik na kayo sa Panginoon and be part of His family. Tumayo tayong lahat. Hallelujah. May I call the worship team? Ano ba ang desire natin? My desire is to bless the Lord. The Lord bless us. Amen? Sabi mo sa katabi mo, the Lord bless me. Sabi mo, the Lord bless me. Ikwento yung parang mayabang ka, the Lord bless me. Oo, pinagpala ako ng Panginoon. Amen. At dahil pinagpala tayo ng Panginoon, let us bless the Lord today with the song. Awit muna tayo. Worship team to bless your heart. At gusto ko lahat kayo kumanta, ha? Sino ang maganda boses dito? Pag malakas ang boses, 99. Thank you for coming. Maraming salamat po. Let's sing this song. This is one of my favorite songs. To bless your heart, Lord God, is my desire. Sing it with your heart. To let you touch my life and set my heart afire. To see your hand. To see your hand of love in all that comes my way. To learn to hear. To learn to hear Your voice. your voice Each moment of the each day. moment of the day. Everybody worship the Lord. To bless your heart, Lord God, is my desire. To let you touch my life. To let you touch my life and set my heart afire. To see your hand. To see your hand of love in all that comes my way. To learn to hear. To learn to hear your voice each moment of the day. Mga
babae lang. I want to hear the voice of the mga babae to bless your heart. To bless your heart, Lord God, is my desire. Babae lang, babae lang. To let you touch my life and set my heart afire. Mga lalaki lang, lalaki. To see your hands of love in all that comes my way. Mga lalaki lang, wala bang lalaki dyan? To learn to hear. To learn to hear your voice each moment of the day. Everybody sing. To bless your heart, Lord God, is my desire. To let you touch my life and set my heart afire. To see your hand of love in all that comes my way. To learn to hear. To learn to hear your voice each moment of the day. To learn to hear. To learn to hear your voice each moment of the day. One more time, to hear your voice, to learn to hear your voice. Gusto ko, parang nagwi-whisper, no? To learn to hear, whispering. To learn to hear your voice each moment of the day. Can you raise up your hands, please? Pwede ba sabihin, Ama, babalik na ako sa iyo. I will go back to you, O Lord. You will be my Father, and I am your son, and I am your daughter. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.